Let us open our Bible on Psalms 119, verse 10 till 11. Praise the Lord. With my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yes. Bakit kailangan buong puso ang hahanap sa Panginoong Diyos? Because you cannot find God except you seek Him with the whole heart. No? Hindi natin makikita ang Diyos pag hindi buong puso yung ating paghanap sa Kanya. Why? Because God is a jealous God. Ayaw niya na may kahati siya. Ayaw niya na meron siyang karibal sa puso natin. Kailangan buong puso. God will, para ba tayong nagliligaw sa isang nililigawan natin? No? Hindi mo yan makukonbinsi pag meron siyang nakikita that you have some other guy. No? Pag may other guy ka or may other girl ka, vice versa, ganun yan eh. So ganun din ang Diyos. Kung hahanap man tayo sa ating buhay na Diyos, hinahanap niya rin yung puso na buo na humahanap sa Kanya, na wala ka ng reservation sa puso mo sa pag-alinlangan sa Kanya. Meron ka pang reservation sa puso mo na meron ka pang iba na tinitingnan, meron ka pang iba na inaasahan as other supreme, as other powerful na being. Kaya sabi dito, with my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Pag buong puso yung ating paghanap sa Diyos at nahanap natin siya dahil siya ay nagpahayag sa kanyang sarili para sa atin at tinanggap tayo. At the same time, kailangan hindi tayo mag-wonder. Pag sinabing wonder, nasalaag ka. Kung sa Bisaya pa, naligaw ka. You are no longer in obedience to His commandments. Kaya ganun yan, magkasama yan. Lagi kang sumusunod sa kanyang mga commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Pangalawang salitang heart sa dalawang verses na ito. Why heart? Because the heart is the center of our being. Tingnan mo yung pag nabuntis yung ina. Anong unang hahanapin ng doktor or ng experts or ubigayni gamit yung stethoscope? Di ba yung pintig? Dahil it is the heart that develop first. So dahil una yung puso na nade-develop, so therefore He is the center of our being. Pag ang puso mo ay masaya, it will reflect to your whole body. Pag ang puso mo ay malungkot, it will reflect your whole body. Pag ang puso mo ay mabuti, ang katawan mo gagawa ng mabuti. Pag ang puso mo masama, isip mo masama, gawa mo masama, layunin mo masama, masama na yan lahat. Dahil ang puso natin ang pinakasentro. Pag ang puso mo mabuti, kahit ilagay ka pa dyan sa kadiliman, liliwanag ka pa rin. Kasi ang puso mo maliwanag eh. Pero kung ang puso mo madilim, kahit ilagay ka pa sa liwanag, madilim pa rin yung iyong buhay. Kaya napaka-importante ang ating puso. Na if ever hahanap man tayo sa Diyos, buong puso, para sa ganon, masumpungan mo yung Panginoong Diyos. Bakit? Ano palang meron sa puso natin
mabasa. Jeremiah 17 verse 9. Praise the Lord. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yan. Ang puso na hindi kayang basahin ng doktor, ang puso na hindi kayang basahin ng ninumang tao, you cannot. Pero ang Diyos, nababasa niya, na-i-interpret niya kung ano yung puso mo, yan ba ay mabuti, yan ba ay masama. God can weigh our heart and God can weigh even our mind. See? So, sino lang ang nakakaalam nito? Sino lang ang basa nito? Isa lang, ang Diyos. Siya yung pinaka-expert. Kasi siya yung naglalang sa atin eh. Nagsimula tayo sa puso. Pintig ng puso. So, sinabi dito, the heart is deceitful above all things. Wala nang iba. Wala nang higit dyan. Pag ang puso ay na-impluensya ng kasamaan, masama ka talaga. Pero naman kung ang puso ay ma-impluensyahan ng makabutihan o ng Diyos, God is good and there is none other else but God. Kaya yung mensahe natin kanina, near to the heart of God. Magpalapit tayo, yung puso natin, ilapit natin sa puso ng Diyos. Idikit natin sa puso ng Diyos. Para yung kabutihan ng Diyos, mabunta sa puso natin para maging mabuting ano tayo, nilalang. Praise the Lord. Na kahit saan ka pa ilagay, tinan mo si Joseph. Kahit gaano siya kinurner ng masamang puso. Dahil yung puso niya mabuti. Bakit? Bakit mabuti yung puso ni Joseph? Dahil ang Diyos nasa kanya. Lagi nakasulat dyan, the Spirit of God was with Joseph. So yung puso ni Joseph nakadikit sa puso ng Diyos. O di ba pagdating ng pagsubok tukso sa buhay niya, liwanag pa rin sa kanya. Mabuti pa rin ang kanyang ginawa. Ganun tayo. Pag meron tayong mabuting puso, inilapit natin ang ating puso sa Diyos. Kahit ang puso ay deceitful above all things and desperately wicked, hindi yan makikita sa iyo. At kung meron mang pinakamabuti sa lahat ng bagay, baliktarin natin itong verse na ito. Kung meron mang pinakamabuti sa lahat ng bagay, ang puso. Praise the Lord. Pag ito ay na-impluensyahan sa nag-iisang mabuting Diyos, o kaya gusto mong maging pinakamabuti sa buong mundong ito, you must have a godly heart. Kahit saan ka pa ilagay, kahit saan ka pang pagsubok ilagay, ganun ka pa rin, mabuti ka pa rin. Dahil ang Diyos ang nasa puso mo. Kaya, dito sa mga testimonies sa mga Israelites noong unang panahon, pag ang puso ng people of God or Israel, napasama ito, masama talaga ito. Ganun sa buhay natin, kaya ingatan natin yung puso natin. Pag ang puso, tingnan mo yung lalaki, pag ang lalaki magtaksil sa asawa, hindi mo yan pigilan. Kaya niyang iwanan ng asawa, kaya niyang talikdan mga anak. Dahil masama na ang puso eh. Ganon din ng babae. Pag ang babae nagtaksil na sa husband, nako, hindi na isipin yung pinagsamahan nila noon, hindi na inisip na may mga anak na sila, may mga napundar na silang mga gamit. Pag ang puso ay mapasama, talagang masama talaga yan. Wala nang higit. Pero naman, pag ang
puso natin ay mabuti, praise the Lord, hindi at hindi yan gagawa ng kasamaan. Mabuti yan. Mabuti sa asawa, ang husband, mabuti ang husband sa wife, mabuti ang parents sa mga anak, mabuti ang lahat. Kahit saan ka isasabak, nandyan ang kabutihan mo sa trabaho, sa kongregasyon, sa pamilya, sa madla, sa komunidad, ay kahit saan ka. Kaya, napaka-importante. Tingnan mo yung mga tao dito sa Bible na napasama ang puso nila. Ay, wagas. Bakit wagas? Matindi talaga. Basa, Jeremiah 16 verse 12. Praise the Lord. And ye have done worse than your fathers, for behold, you walk every one after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me. Yan. Gumawa kayo ng mas worse kaysa sa inyong mga ama. Tingnan nyo, lumakad ang bawat isa sa imagination ng masamang puso. Pag ang puso ay mapasama, ay sobrang imagination ito na puro na lang masama. Wala ng good, wala ng righteousness, wala ng holiness, wala ng cleanliness, wala na yan lahat. Pag mapasama ang puso, mag-i-imagine na yan ng lahat ng kasamaan. That they may not hearken unto me. Ang puso na masama, hindi nakikinig sa Diyos. Kaya tingnan mo ang mundo. Bakit napapasama ang mga tao nung unang panahon sa langit? Nagsimula kay Lucifer. Alam mo, pag ipitok, evil, nagsimula yan kay Lucifer. Pag ipitok, lie, nagsimula yan kay Lucifer. Ipitok, rebellion, nagsimula yan kay Lucifer. Kaya doon tayo lagi mag-start, magbase. Pinasa niya ngayon sa tao. Tayo naman, huwag natin tanggapin. Kung ano yung pinasa ng Diyos, yung inawit natin kanina, Jesus, you are sent from the heart of God. Siya yung pinadala mula sa puso ng Diyos. Siya yung ating tanggapin, siya yung ating paniwalaan, siya yung ating sundin, siya yung ating tularan para maging mabuti tayong lahat. Worse ang kanilang ginawa. Hindi na sila nakikinig sa Diyos. Wala na. Puro na lang ang imagination ng puso masama. Pag ang puso mapasama, ay wala kang maasahan dyan. Basahin natin ano pa. Genesis 6 verse 5. Praise the Lord. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yan. Yun na yung nakita ng Diyos before the flood. Grabe na ang puso ng mga tao, napakasama na. Yung mga imaginations nila, daily, continually evil. Bakit? Influenced by Satan from the beginning. Mula pa lang sa buhay ni Adam at saka ni Eva. But remember, God speaks already in the old days. Nagsasalita na ang Diyos noon pa. Nag-i-instruct na ang Diyos noon pa. Kaso, iilan lang naniwala sa Diyos. Iilan lang ang nagkaroon ng mabuting puso sa paghanap sa Diyos. O kaya sa buhay natin, minsan merong ipinakita dyan sa gishare lang sa akin na isang reel. Na ito daw mga mayayaman sa mundo. Like Elon Musk, yung sa software, sino yun? Mahirap ibagbigkas yung pangalan eh. Gumagawa na raw sila ng bunkers.
Ang ibig sabihin niyan, meron silang nalalaman na hindi natin alam. Meron silang impormasyon na hindi alam ng karamihan. Dahil meron silang alam na merong darating na malaking posibleng giyera at ang mabubuhay lang nito yung nakahanda na merong ginawang bunkers sa ilalim ng lupa. Mag-store na sila doon ng lahat. Mayaman may kaya May nalalaman sila na hindi natin nalalaman. Kaya ginagawa nila yung nararapat gawin sa kanilang nalalaman. Ang problema nito, meron din tayong nalalaman na hindi na rin nila alam kasi they refuse to understand. Na walang taong makakatago pag ang Diyos ang mapuot. Makaka-escape ka lang sa puot ng Diyos pag meron kang mabuting puso. Praise the Lord. Maraming mga tao na nakikinig sa banal na salita ng Diyos, hindi naman isinasa puso. Pag ang mga taong matatalino, mayayaman sa sanglibot ng ito nagsasalita, para silang nakikinig ng isang Ginoo, isang God, isang Diyos. Talagang convinced sila. Yan man nangyari nung unang panahon. Nagsasalita ang Diyos sa bibig ni Noah. Ang dami hindi naniwala. Tingnan mo tuloy. Kung ilan ang hindi naniwala, ganon din ang bilang ng mga napahamak. Ganon din sa panahon ni Moses. Nagsasalita ang Diyos sa bibig ni Moses over people of Israel. Ang daming hindi naniwala. Kung ilan ang number sa hindi naniwala, yun din ang number na hindi nakapasok sa land of promise. Yun din ang mga namatay sa wilderness. Kaya, there is only one good and that is God. Kailangan natin paniwalaan ang Diyos ng buong puso para mapapabuti ang puso natin, ang buhay natin in the midst of this crooked and perverse generation. Para kung sakaling darating na ang puot ng Diyos, kahit gagawa ka pa ng bunker, pahamak ka talaga. Nalala nyo yung nasa Revelation at sa book of Isaiah, na pagdating ng puot ng Diyos, ang mga tao magtago sa ilalim ng bato. Wala kang matataguan. Kung ang Diyos mapuot, baka yung bunker mo, yung pa yung maglibing sa iyo. Yung ginawa mong bunker mo, baka yan pa yung maglibing sa iyo na buhay. Ililibing ka dyan. Yung yugin ng Diyos yan. Wala. There is no place to escape once God will get angry. So, ano yung nalalaman natin how to escape from the coming wrath of God? Share it. Tell them. Praise the Lord. That is the safest. That is the safest way of living, na ito ang salita ng Diyos. Wala, hindi naka-escape yung mga wicked nung unang panahon dahil yung puso nila puro na lang wicked continuously. Basa pa. Job 15:14 hanggang 16 para maintindihan talaga ng husto. Praise the Lord. What is man that he should be clean, and he which is born of a woman that he should be righteous? Behold, he putteth no trust in his saints. Yea, the heavens are not clean in his sight. How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Yan. Paano ba ang tao na siya maging malinis, samantalang ipinanganak siya ng babae? Paano siya maging righteous? Tingnan nyo, kahit hindi nga siya nagtatras sa mga banal niya. Wala nang kumpiyansa ang Diyos, kahit sa mga saints. Kasi meron nang nangyari na experience ang Diyos. Even the most brilliant, perfect archangel fought against him. Lumaban sa kanya, nag-rebelde sa kanya. The heavens are not clean in his sight.
Imagine that. How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water. Well, yun ang totoo. Pero, pumunta talaga siya dito para impluensyahin tayo, linisin tayo, regeneration. Ang gagawin niya, regeneration. Praise the Lord. Kaya sumama tayo sa kabutihan ng Diyos, sumama tayo sa mercy ng Diyos. Huwag kang sumama dyan sa impenitent heart, huwag kang sumama dyan sa spirit of unbelief. Hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Ano pa, basa pa, paano tayo ipinanganak sa mundo? Psalms 51:5. Praise the Lord. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Yan. All have sinned and come short of the glory of God. But God is so merciful. God is so gracious. God is so understanding and loving kindness. Hindi niya kaagad tayo pinuksa. Binigyan niya tayo ng pagkakataon makarinig ng kanyang gospel. Pinaparinig niya sa atin yung sigaw niya, repent! For the kingdom of God is at hand. See, He is calling for new direction. He is calling to escape from hell. Repent, 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 repent. Turn away from your wicked ways. For the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is prepared for you. The kingdom of God is meant for you. The kingdom of God intended for you. Repent. Samantalang yung hell intended for Lucifer and the fallen angels. But if you follow their footsteps, I'm going to bring you with them, together with them. See, yan man ang talagang totoo. Pero ang Diyos, napakabuti po ng Diyos, sabihin ko po sa inyo. Maniwala ka lang sa Kanya. Maging mabuting tao ka kahit pinanganak pa tayong makasalanan. That is the wonder of God. Praise the Lord. That is the power of God. Alam mo ano ang pinakamasama na wala nang hihigit? Ano ba talaga ang pinakamasama na nangyayari sa mundong ito na wala nang hihigit sa kasamaan na nangyayari sa tao? Yung gumagawa ng evil at hindi na huminto at hanggang sa kamatayan. Ganun pa rin. Yan ang pinakamasama. Wala nang hihigit yan. Bakit? Double dead ka eh. Patay ka pa physical. Minsan, meron ipinakita dyan naman. Alam mo, marami din tayong makikita na aral dyan sa Facebook. Hindi naman lahat masama. May makukuna din tayo. Pinakita yung malaking wall, tapos nakasandal doon yung mga skeletons. Skeleton ba ng tao? Pag skeleton, dead na yan, di ba? No. Tapos doon sa ulo nila may mga captions. Pastor, kawatan. Hindi ang pastor, ibang naman. Ito pastor, ito magnanakaw, ito Christian, ito Islam, ito Buddhist. Lahat ng religion, sabihin mo na. Ito atheist, lahat. Anong ibig sabihin yan? Mamamatay ka. Kahit Christian ka pa. Mamamatay ka kahit righteous ka pa. Mamamatay ka kahit sobrang wicked mo sa sanglibotang ito. Mamamatay ka kahit sobrang yabang mo sa sanglibotang ito. Sobrang yaman mo sa sanglibotang ito. Mamamatay ka. Lahat. No problem. Normal lang yun. Pantay-pantay tayong lahat. Pero ang pinakamasama, gumagawa ka ng masama hanggang sa kamatayan mo. Yan ang pinakamasama. Not skeleton ang ipapakita sa iyo. Ikaw mismo kumikilos, yung kaluluwa mo. That can feel. Kaluluwa mo that can have senses. That is forever. Na ibubulig doon sa dagat-dagatang apoy. That is the most evil.
ang taong gumagawa ng masama because he refused God in his heart. He refused to come near to God. He refused to be transformed. Ayaw niya magbago. Tapos papunta siya ng kamatayan. Hindi na bago yung status niya. That is the most evil and miserable sa tao. Basahin natin yan. Ecclesiastes 9 verse 3. Praise the Lord. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all, yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart, while they live, and after that they go to the dead. Yan. See? This is an evil among all things. Ito ang masama sa lahat ng bagay. Kung baga pa, wala nang makahigit. That are done under the sun na nangyayari sa silong ng araw. Ito na yung nangyayari sa lupa. That there is one event unto all. Yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. See? Mabuti sana after that they repented. Mabuti sana after that they turn away from wicked ways. Wala na eh. Matapos nilang ginawa ang kasamaan, kamatayan ang kasunod, patay ka dyan. Grabe yan. Yan pinaka-evil sa lahat. Kaya sa buhay natin, habang meron pa tayong option to choose, meron pa tayong chance to do, to escape from the most evil na nangyayari sa mundong ito, gawin mo na. Praise the Lord! Gawin mo na yan araw-araw hanggang sa kaduluduluhan ng ating hininga. So, ang puso, we are talking here, heart. Nandyan lahat ang kasamaan. Pag ang puso ma-impluwensya, dami kong na-met na mga individuals. Mga kwento ng buhay nila. Merong lalaki, mabuting tao naman, mabait na nag-handle ng family, nag-abroad yung asawa, ang asawa nagkabit doon. Kinuha ang mga anak, iniwan yung husband, siniraan ng husto yung mga anak doon sa kanilang papa. Para ang suportahan ng kanilang mga anak, yun ang kabit ng ina nila, mother nila. Vice versa, ganun din sa mga lalaki. Ganun. Saan ang galing yun? Sa puso yun. Kaya itong puso, talagang bantayan talaga natin ito. Merong ang awitin dyan si Steve Green, guard your heart. At meron pang verse dito sa Amos, establish judgment in the gate of your heart. Ingatan natin ang puso. Bakit dyan lahat nag-create ang kasamaan? Basa. Mark 7:21 hanggang 22. Praise the Lord. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Yan. Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Bakit nag-i-exist ito? Bakit nag-i-exist ito? That is from the heart of men. Galing sa puso ng tao yan. From within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. Grabing sama ng isip. Pag sinabing evil thoughts, planning to do evil. Pag sinabing evil thoughts, planning to step, committing evil. Adulteries, the holy matrimony which they have made in their marriage, they raise their hand and say, only that
can separate us. Hindi na nagagawa. Hindi niyang ginagawa. Buhay pa ang isa't isa. Humahanap na ng iba. Adulteries. What else? Fornications. Ang nangyayari ngayon sa mga estudyante, ang dami nang nagpo-fornicate. Ang dami ng mga singles ngayon hindi na nag-iisip ng pag-asawa because pagsawaan ng isang bagay, hanap naman ng iba. Walang there is no such thing na iniisip nila na mag-settle sila ng family. Multi-partners ang gusto nila. So marriage is not necessary. And marriage is a balakid sa kanilang gusto. Ay yung mga lalaki na walang plano mag-asawa, kawawa dyan ng babae. Iiwanan yan, sabihin ko po sa inyo. Hahanap na naman yan ng iba. Matapos pinagsawaan. Yan, fornication yan. Murders. See? Killing anyone. Thefts. Pagnanakaw. Ang hindi iyo, kinukuha mo for your own gain. Pagnanakaw. Galing yan sa puso. Covetousness. Yung bang matakaw ka, hindi ka marunong magpakita ng love sa iyong kapwa. Hindi ka marunong magkaroon ng mercy. Wickedness. Name all those kasamaan. That is wickedness. Deceit. Yung bang limbong. Ang tao pag gagawa ng masama, full of deceit yan. Kasi may tinatagong gawang masama, pinoproteksyonan by lies. Diba? Sabi ni Jesus, if you are in the light, you are showing yourself to the light. If you are evil, you are not going to the light, but you are going to the dark. Yan yung deceit. Lasciviousness. See? Manghud ni sa adultery and fornication. Lasciviousness. Taking advantage. Touching. Lasciviousness. Molesting. Lasciviousness. Merong crime ngayon na makukulong ka talaga. Pag ginalaw mo yung bata, hinipuan mo lang yan. Makukulong ka yan. Yung magmolest ka. Kasama yan sa lasciviousness. An evil eye. Evil eye. Magtingin ka lang sa opposite sex mo, iba na ang iyong ini-imagine. Magtingin ka lang sa kapwa mo, nandyan yung inggit sa buhay. Buhay niya, naiinggit ka. Tingin mo sa kanya, ini-snub mo siya. Ganun yan. Ang daming nagagawa yung evil eye. Blasphemy. You're speaking against in heaven. Pride. You walk in your pride. Mayabang ka. Nagmamataas ka. Nagmamagaling ka. Masama yan. Galing yan sa puso. And remember, that is the fall of Lucifer. Yan yung kapahamakan ni Lucifer. Foolishness. Kalukuhan. Niluluko mo yung mga tao. Grabing kalukuhan ang ginagawa mo sa mga tao. Mangutang ka, hindi ka na nagbabayad. Lahat ng mga statements mo na sinasabi mo na ganyan-ganyan, hindi pala totoo. Foolishness. Kaya, ano pa ang matawag nating evil heart? You know, unbelief, yung nagduha-duha ka sa Ginoo, puso yan na masama. Bakit? Nagduha-duha gani ka sa Ginoo, nagpasabot, plano kang muhawa sa Ginoo. Ang lalaki na magduha-duha sa iyahang girlfriend, muhawa na siya. Nagduha-duha naman siya kaya na may something. Nganong duha-duhaan man mo ang Ginoo? Unsa may nakita nimong dautan niya? Wala. Kung magduha-duha ka dito kang Satanas. Praise the Lord. Hawa na ka din ha. Malis ka na dyan. Dito ka sa totoong umiibig sa iyo.
Pero kung sa Diyos natin gagawin yan, nako, napakasama niyan. Basahin natin. Hebrews 3 verse 12. Praise the Lord. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Yan. Yan. Nag-alinlangan ka na sa Diyos, then you are planning to depart from God. Paano ka ba makita ng Diyos na nag-alinlangan na yung puso mo? You are departing from His words. You are departing from His commandments. You are departing from His holiness. You are going another direction, which is not according na nagasubay ka pa, nag-depart ka na, ibang daan ka na. Wag, that is an evil heart. Walang ibang papunta yan pag dinala mo yun hanggang kamatayan mo. That is the most evil of all things happening under the sun. Nakasama ka na doon. Grabe. Hindi lang napipil ang mga tao, pero pag nandoon na sa impyerno, wala na. Pagsisi ka na walang, ang gawin mo lang, puro na lang recommendation. Lord, may buhay pa akong mga kapatid doon. You can no longer ask for your favor. You can no longer ask for your relief. It is denied. So, if it is denied, doon ka na nag-iisip sa mga may chance pa, yung mga buhay. Pagsabihin mo naman ng Panginoong Diyos, I have more 5 brothers there still living. Can you send back Lazarus? Sabihin ng Diyos, I have Moses. I have prophets. Hindi maubusan ng mga servants of God ang mundo. Praise the Lord. One after another. Ang dami niyang ginagamit sa mundong ito. Wala talagang excuse ang buhay ng tao. So, be careful of unbelief. Ano pa? Pag meron kang nafe-feel na lust, L-U-S-T, na matatawag nating against the law of God, huwag kang tumikit dyan. Huwag kang magtutok dyan. Huwag kang patuloy dyan. As early as possible, keep away yourself from there. Kasi the more lumalapit ka dyan, baka maya-maya, hindi ka makapigil. Mahulog ka dyan. Sa sobrang kumpiyansa. Basa. James 1:14 hanggang 15. Praise the Lord. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Yan. Saan magsimula ang kasalanan? From the lust. What is lust? Evil desire. Masamang pita ng laman. Bakit masama? It against the commandments of God. Against the law of marriage. Against the law of fornication. Against the law of all cleanliness, righteousness, holiness of God. Kaya masama. So, lust, that is evil desire. Pag meron kang na-sense na ganon, then depart, turn away from it. Kasi pag hindi ka maglayo niyan, ma-entice ka. Pag ma-entice ka, magkakaroon ng intimate relationship with the devil, with the sin of the world. Magbubuntis yan. Pag mabubuntis yan, meron kang affair na ginawa with Satan, with sin, with evil. Once it is done, it will result to death. Magre-result yan ng kamatayan. There is an evidence of your sin. May bungay, then that will cause you to die spiritually in the presence of God. So avoid all manner of lust. Praise the Lord. Avoid it. Avoid talaga. Be watchful, be prayerful.
So anong gawin natin? Last verse. Psalms 37 verse 31. Praise the Lord. The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. Yan. Yung heart talaga importante. Eh, anong gawin natin sa puso natin? The law of his God is in his heart. Your heart is being filled. Your heart is being occupied by the law of God. None of his steps shall slide. Why? Because the law of the Lord is perfect. It is power of God to convert you. Ikaw convert ka ng Diyos from going to sin, going to righteousness, from going to hell, going to heaven. The law of the Lord is perfect because that represents God Himself. Praise the Lord. Yan ang puso natin. Yan ang punuin natin dito. Yan lagi. Kahit ano pang manner ng ating pamumuhay, whether you are a pastor, whether you are a businessman, whether you are a student, whether you are a foreman, whether you are a welder, whether you are a mason, whether kahit sino ka sa sanglibutang ito. Lahat tayo mag-ingat. Yung word of God, lagay natin sa puso natin. Praise the Lord. Amen. Yes, so with my whole heart have I sought thee. Let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. That is perfect. Talagang totoo yan. Sakdal talaga yan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.